Mga kwento ni Felmo. Kung hindi ako nagkakamali, isang linggo na lang ay uuwi na kami nun. Wala nang maayos na klase. Palaboy-laboy na lamang ako sa eskwelahan. Nauna sa akin si Simon. Sasaglit daw ito kila Marlon at Jack. Kaarawan kasi ni Jack at may pagkain. Ako noon ay may kinakailangan pa akong papirmahan, kaya hindi na ako makakaabot pa sa kainan nila. Gagabihin ako nito, lalo na't mataas ang pila. Pagka-uwi ko, Sir Seth, dito ko nakita si Jinky. Saktong pagtawid ko ng kalsada, nakaatang ito sa kabila at mabilis na naglakad patungo sa Masyas. Wala akong dalang patalim pero hindi na ako nagpapigil nun. Sinundan ko. Dumadaan ito sa madilim na bahagi. Pero nagtataka ako kasi nga sa mga bawat sandaling tinatamaan ng ilaw. Para bang nagiging iba ang postura niya. Nagiging matanda ito. Nagiging si Jinky tapos parang nagiging lalaki. Ako lang ang nakakapansin nito. Matik dahil nakatuon talaga ang simpatya ko sa kanya. Kumpara sa ibang tao doon na iba ang pinagkakaabalahan. Tila patungo pa ito sa bahay na inuupahan ni Rodela. Akala ko pa nga liliko pero dumiretso yun at sobrang layo na nang narating. Ang sa akin lang noon, magpalit anyo man ito. Pero si Jinky pa rin yun. Palayo ng palayo. Paunti ng paunti ang mga bahay. Isa sa ipinagtataka ko, kahit anong lakad ko ng mabilis para kahit papano'y maabutan ko ito. Pero ganun pa rin ang distansya namin. Hindi naman bumibilis ang paglalakad niya. Kapag hinihinaan ko ganun pa rin Napapaisip ako na baka isang patibong ito. Sobrang layo na talaga at may parting ang sobrang sukal nun. Hanggang sa kumabig ito pakaliwa, patungo sa taniman, na kung hindi ako nagkakamali, mga mais ang naroroon. May parte din na parang gulayan. Ang lalayo ng mga bahay dito. Sa unahan ay may subdivision. Nasa 8:00 mahigit na noon pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng takot. Sumunod ako hanggang sa nakita kong naglalaho na lamang ito ng paunti-unti. Yung tipong parang nabubura siya sa hangin. May nakatarak na kahoy sa lupa at parte ito ng bakod nun. Binunot ko yun para magamit sa pagpalo. Walang ano-anong pinuntahan ko ang lugar kung saan ito naglaho. Mga ilang metro ang layo noon sa kalsada. Tinatawag ko siya. Kako, tapusin na namin ito. Sobrang distorbo niya sa pag-aaral ko. Makulit pa ito sa pinsan ko. Paulit-ulit ang pagtawag ko nun. Habang nangyayari naman ito, ay papasok ako ng papasok sa lugar. Hindi naman gaanong madilim doon gawa ng may ilaw na nagmumula sa loob ng subdivision. Dito na. Doon ko na narinig ang kakaibang ungol na pamilyar sa akin. Pero mas matapang na ito ngayon. Hanggang sa nagpakita na ang nilalang. Gumagapang-gapang ito sa gilid ng taniman. Nagsimula akong kilabutan. Hindi ko inaasahan na mas pangit pa ito doon sa nasilayan ko. Parang ibang-iba siya kumpara nun Malaki kasi ito ng konti. Tapos mas kunot ang mukha at maikli lang ang buhok niya. Walang ano-anong bumuntong hininga ako at humugot ng tapang at umabante ng lakad. Hindi ako nagsalita. Diretso talaga yun at nang makalapit na ako, hinambalos ko kaagad ng pamalo. Tinamaan yun. Hindi siya maliksi. Hindi din makunat dahil narinig ko yung pagdaing niya. Sinunggaban ako. Pero nakaatras ako noon. Pag-atras ko naman ay pinalo ko ng pagkalakas-lakas sa mukha nito.
Tinamaan muli ito at sinundan ko pa yon. Hanggang sa wala nang ginawa ito kung hindi ang pag-aatras na lang at daing ng daing. Nakakapangilabot ang pagdaing niya. Dumudugo ng ilong nito. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkawindang ko dahil habang pinapalo ko ito ay nagiging tao na ang postura. Alam niyo ba kung sino? Ito yung nanay ni Rodela. Ang sabi pa ay gusto lang daw akong kausapin pero ipapakita niya ang totoong anyo niya. Anong kakausapin, di ba? Dinala ako sa ganun kalayo na lugar tapos kakausapin lang. Pwede namang harapan. Ultimo yung pagbisita ko nga pwede pero nagtatago ito lagi. Ibig sabihin, may motibo. Ngayon, Sir Seth, ito ang hindi ko talaga inaasahan. Kung aswang itong nanay ni Rodela, hindi pwedeng hindi aswang si Rodela. Litong-lito ako nun. Dito ko palang napagtanto ang lahat na maaaring totoo ang mga sinasabi ni Jinky. Nakapatid niya nga si Rodela at nanay nila itong matandang ito. Kahit nagmamakaawa pa yon ay tinuluyan ko talaga. Dinikdik ko ang hulo hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Pagkatapos noon ay nilaglag ko ito sa maliit na kanal at iniwan. Nanginginig ang katawan ko habang papalis sa lugar. Nagmamatyag ako sa bawat gilid dahil pakiramdam ko parang naroroon si Jinky o si Rodela. Sa mga sandaling yon, isa nga itong patibong at malamang pagtutulungan nila ako. Pero wala, Sir Seth. Walang dumating. Inisip ko na lang na baka wala pa doon sila Rodela at Jinky. Baka napaaga ang pangyayari at naunahan ko ang mga ito. O hindi naman kay nagmamasid pa ang mga yon sa inuupahan namin. Basta, marami ang nagliparang mga kung anong iniisip ko ng mga panahon na yon. Tumatakbo na ako pa uwi. Hanggang sa nakakita ko ng tricycle at kagad sumakay. Nang makarating sa inuupahan, wala pa si Simon. Natitiyak ako noon na naroroon pa ito sa boarding house nila Marlon. Iniligpit ko na ang mga gamit ko pati kay Simon. Pinuntahan ko sila noon at sinabi ko ang nangyari. Sinabihan ko si Simon na umuwi na kami sa lalong madaling panahon. Napatay ko ang matanda at malamang susugurin ako ng mga anak nito. Teka, paano yung mga class card? Kailangan pa natin makuha yun, Rick. Sigurado ka naman na pasado ka, di ba? Hindi maging problema yung class card. Mga magulang na natin pakunin natin sa mga to. Sige na, nag-inuman pa talaga kayo. Marlon, Jack, anong plano nyo? Sabi ko nun. Ang sabi naman ni Jack ay uuwi na lamang din sila. Pero doon ito sa amin pupuslit kagaya ng dati. Walang ano-anong nagligpit ang mga ito at kaagad na kaming lumisan. Sumaglit pa kami sa aming inuupahan para makuha ang mga gamit. Nagbilin na lamang ako sa mga kasama namin doon na uuwi kami kasi nga isang emergency. Babalik na lang pagkabukas ulit ng klase. Sumakay kami ng Ceres. Bumaba kami ng Sibulan. Ang problema ay wala na palang biyaheng barko patawid doon. Kaya naman lumipat kami ng San Jose Tampi. Doon sa roroboat nakasakay kami at bumaba sa Bato Oslob. Malapit lang naman doon ang Santander. Basta, madaling araw na kaming nakarating sa amin. Kung hindi kami nakaabot sa last trip ng roroboat na yon, malamang bukas pa sana. Gulat na gulat ang mga magulang ko noon maging ang mga magulang ni Simon na nagtungo sa amin. Sinabi kong hanggang Dumaguete ay sinusundan ako. Pero hindi nag-iisa kundi isa ng pamilya. Na napatay ko ang nanay. Paniguradong pag-iinitan ako lalo. Ang sabi naman ng tatay si Loy ay mabuti daw at nakaligtas pa kami nun. Maraming pag-uusap ang nangyari. Pagsapit ng umaga ay dumating si Manang Oka. Gulat na gulat din ito at kita ang pag-aalala ng malaman ng lahat.
Malaking gulo daw ang pwedeng mangyari nun. Kung isang pamilya umano yun, malamang ay may kauri pa itong iba at dadayuhin umano ang lugar namin. May magagawa naman siguro tayo, Manang Okano. Haharapin ko yung mga yan. Punyemas. Tama lang yung ginawa ng anak ko eh. Natural na iligtas ang sarili. Kung pababayaan naman, edi siya pa yung nadali. O alin man dito sa mga kasama niya. Ano ba ang mga pangalan niyong dong? Marlon at Jack, ano? Para kayong kulang sa purga. Okay, dito na lang kayo ha. Magsama-sama tayo dito. Alam ba ito ng mga magulang niyo? Sabi naman ni Marlon na hindi pa. Hindi niya din piniling sabihin kasi nga mag-aalala lamang ang mga yon. Ang paglipat nga niya sa Dumaguete mabigatang rason ang sinabi niya para lang pahintulutan eh. Mabuti at pumayag. Ganun din daw si Jack. Ganun ba? Ala, sige. Lalaban tayo. Ikaw anak, puntahan mo nga ang kuya mo. Sabihan mo siya na hindi ka tinatantanan eh. Kahit papaano makakatulong yun. Oy, Siloy, huwag mo nang isali si Danso. Nananahimik yung tao eh. May pamilya yon. Iba pa naman magalit yon. Tayo-tayo na lang, total may albularyo naman. Huwag ako nang nakikiusap. Huwag mo nang disturboin si Danso. Sabat ng nanay nun. Hindi naman nagsalita pa si Tatay Siloy. Basta sa mga puntong ito ay balisa si Manang Oka. Sinabi pa nito na walang gagala at walang kakausap ng tao maliban na lamang sa amin. Kahit pa kapitbahay, walang kakausap dahil magaling sa linlang ang mga uri umano ng aswang. Babalik na lamang siya pagsapit ng hapon. May gagawin siya para ihanda dito sa paparating na gulo na pwede naming kaharapin. Isipin niyo, Sir Seth, nagmula lang ito sa Cebu. Simpleng katok at amok lang pero natuklasan na aswang palang dahilan. Ito na nga yun, si Jinky na umabot sa Dumaguete. Hindi talaga maganda yung naging tagpo. Lumala pa. Itong mga kapitbahay ay nagtataka na rin. May lumapit pa doon na kaanak lang. Nagtanong sa kung bakit tila may problema kami. Napansin kasi nila ang pagdaan ng manggagamot na may mabigat na mukha nun. Sabi naman ni tatay wala. Ang may problema daw itong mga bisita. Magpapahilot lang at magpapagamot din kasi may mga bati umano ng mga elemento eh. Itong dalawang pangit na nasa kusina. Mga kaklase ng anak ko yan tapos nagtungo lang dito para magpagamot. Ito din kasing sirik eh. Feeling hero. Kala mo malapit lang, malayo naman dito. Taga-Argao ang mga yan. Habang nakikinig kami doon sa kusina, para ako matatawa. Nakasimangot man naman ang mga mukha nila Marlon eh. Sabi pa ni Jack, grabe daw ko makapangla itong tatay ko. Para umanong kung sinong gwapo eh, kamukha ko lang naman daw na parang lamang lupa. Narinig pa yun ng nanay. Sabi hayaan ng si tatay sila kasi ganun talaga ito pero kapag nakilala nila ng husto, may iisip ng biro lang ang walang araw na hindi nagpapatawa. Kahit may mabigat na problema, dinadaan lang nito sa tawa. Pagsapit ng hapon, wala pa rin si Manang Oka. Nakatulog na lamang sina Marlon noon. Si Simon naman ay umuwi kasama ng mga magulang. Bugtong na anak lang si Simon. Ako may dalawang kapatid. Yung isa nasa Cebu tapos yung isa nasa kabilang nayon lang. At ito yung panganay. Puro kami lalaki. Inabot na lang ng gabi pero wala pa rin si Manang Oka. Naisipan nga noon ng tatay na puntaan ito dahil nga baka umaaligid na umano ang mga aswang. Wala kaming abilidad na makiramdam sa mga ito at kinakailangan ng tulong ng isang biyasa. Ayun, pinuntahan nga ng tatay. Si Nanay Sita sa mga sandaling ito ay parang iiyak na. Napagalitan pa ng tatay, sabi, dapat pinuntahan din ng kuya ko para makatulong. Pero syempre, humadlang pa rin si nanay. Tapos ngayon, iyak ng iyak. Pasado 8:00 nang dumating ang tatay. Dala nitong balita na wala daw si Manang Oka doon sa bahay nito. Ayon umano sa apo ay may pinuntahan yon. Sa pagkakaalam noon ay patungo ito sa kapatid ni Lola Oka. Albularyo din kasi yon. Mukhang problemado at tingin ng apo, hihingi ng tulong.
Wala naman akong naging opinyon nun. Naiisip ko rin na baka ganun ang nangyari. Nanghingi ng tulong kasi nga halata naman dito kay Manang Oka na aligagang aligaga. Pagsapit ng madaling araw, nabulabog kaming lahat. Nasa kalagitnaan na ako noon ng pagkatulog. Dumating itong tatay ni Simon na itago na lamang nating Tiyo Alino. Sinabi nitong may aswang umano na umaaligid sa bahay nila. Naririnig nila ang tinig at pagwawala nito sa labas. Napabisita siya para magpaalam kung ayos lang ba na doon sila muna pumuslit sa amin. Sabi ni tatay walang problema. Sumama si Tatay Siloy para sunduin ang mag-anak ni Tiyo Alino. Pero ang tagal bumalik. Mga 1 oras nang mahigit pero wala pa rin sila nun. Kung kaya naman sobrang nag-aalala talaga ako. Hindi ako napanatag. Kinuha ko ang itak at walang ano-anong tinungo ang lugar. Si nanay noon ay naghihimatay ito sa kakaiyak. Huwag daw akong pumunta pero hindi ako nakinig. Ang mahirap lang dito sa lugar nila Simon, nasa malayong kabayan. Dadaan muna sa malawak na sagingan at maisan bago pa makarating. Bitbit ko ang itak noon at kung may anong lalapit, sabi ko tatagain ko talaga. Kahit tao pa yan. Gusto kong manigurado noon. Hanggang sa nakarating ako doon sa bahay nila Simon. Napakatahimik. Parang walang tao. Paglipat ko naman sa beranda, naroroon ang mga tsinelas. Ibig sabihin nasa loob eh. Pero bakit patay ang ilaw kung may aswang? Sa labas lang ang may ilaw noon. Sa tapat ng beranda nakalambitin ng bombilya. Bumati ako pero walang sumasagot. Hanggang sa paglapit ko sa pinto. Ganun na lamang ang pagkagulat ko gawa ng bigla na lang may humablot sa akin. Kamuntikan ko pang mataga ng itak kung hindi lang ito nagpakilala. Si tatay pala. Hinatak ako nito sa may sulok. Naroroon sina Simon. Magkakahilera sila sa dingding ng sala. Isang palapag lang yung bahay na yun at nakaangat ng bagya sa lupa. Mga 2 dangkal lang yung angat. Magagapangan nga yung silong eh. Ang umuumok ko pa naman sa kabuuan ng loob ay sala. May kortina lang na nagsisilbing pagitan sa katre at sala. Walang silid. Kwadrado lang ito. Ano ginagawa mo dito? Bakit ka pa nagpunta? Hindi naman kasi kayo dumating tay. Sino bang hindi mag-aalala? Akala ko nga may nangyari na eh. Tsaka ano ba't parang nagtatago kayo? Sumabat ang tatay ni Simon. Ayon dito ay pumuslit umano ang aswang kanina sa may beranda. 2 daw ito. May isa pang nasa likod. Parang 2 babae at 1 lalaki. Nakita nilang itsura. Nakakatakot umano. Parang si Jinky yun at Trudela, Rick. Tapos yung lalaki tingin ko kapatid din nila yun eh. Aswang lahat. Mabuti hindi ka binagat. Sabat ni Simon. Sabi ko naman ay walang aswang sa labas. Wala akong nakita pero... Sumilip ka sa bintana. Dun sa likod ng kubeta tingnan mo. Sabi ni Tatay Siloy nun. Maraan naman akong tumayo at sumilip sa maliit na siwang. Naroroon nga. 2 ito. At tingin ko ay puro babae. Yung isa na may mahabang buhok. Ito na si Jinky. Napapailing ako. Tama at mabuti na lang ay walang bumagat sa akin. Sabi ko naman sa tatay na ano ang gagawin namin. Magtatago na lang ba kami doon? Ay naman dito ay malapit na umanong sumikat ang araw. Mamaya siguro'y aalis sa mga yan. At pagkakataon na ito para makalisan ang pamilya tapos doon na ito mananatili sa amin. Tay, si Jinky nung unang atake niya sa akin, umaga yun at may araw. Ngayon imposibleng aalis yung mga yan kahit may araw pa. Nagpaplano yung mga yan kung paano patay nang nandito sa bahay. Lalabas ako, harapin ko na lang. Tsaka di ba tay, kay tapang nyo kaninang umaga? Haharapin mo di ba? Bakit ka nagtatago?
Matapos kong magsalita ay dumiretso na ako paglabas nun. Hinila pa ni tatay ang damit ko pero nagpumiglas ako hanggang sa tuluyan nang nakalabas ng beranda. Tinungo ko talaga ang kubeta. Tila wala ako sa sarili habang sumisigaw pa. Hoy! Lumabas kayo dyan sa dilim! Dito tayo! Ang layo ng dinayo nyo tapos walang gagawin. Magbabantay lang. Lumabas na rin sina tatay at tiyo Alino. Nasa likod ko sila at sa mga puntong ito ay mga ilang di pa na lang ang layo ng kubeta. Maya-maya ay nagpakita ang isa sa mga ito. Lalaki yon. Matangkad. Malaki ang katawan at mabalahibo ang kanyang dibdib. Nakasandong itim pero nakikita ko ang balahibo niya. Ilang mga sandali ay lumabas na din itong si Jinky. At ang isa pa na kilalang kilala ko talaga ang pormahan kahit na pangit ang kaanyuan nito. Si Rodela. Para bang mugto ang mga mata na galing sa pag-iiyak nun. Hanggang sa nagsalita ang lalaki. Nakakapangilabot ang boses nito na para bang galing sa ilalim ng lupa. Ikaw pala si Rick. Dinamay mo ang nanay namin. Ano bang ginawa niya sa'yo? Pinatay mo siya. Anong dinamay? Hindi ako baliw. Parang lumalabas pang ako masama. Yang kapatid mo si Jinky dun sa Cebu ako balak patay niyan. Umabot na nga lang sa Dumaguete. Ipapaliwanag ko pa ba kung sa paano ko pinatay ang nanay niyo? Parang pinapasunod ako hanggang sa makarating kami dun sa liblib ah. Ngayon anong tawag mo dun? Inosente? Ginawang kasalanan ng nanay niyong si Alicia? Niloloko niyo ba ako? Matapos kong makapagsalita ay walang ano-anong mabilis kong sinunggaban ito at tinaga ng itak. Nakailag yun. Sumunod sila tatay sa pagsunggab. Nagkagulo talaga. Lumabas noon si Simon at may bitbit pa itong lusong. Yung pangdurog ng saig na posturang malaking pamalo. Nagkatulakan, nagkatamaan at nagkasigawan doon. Sila tatay umaatras kasi nga ang bibilis nitong mga babaeng aswang eh. Samantalang ako'y nakatuon lang ang atensyon doon sa lalaki. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lang akong nahilo. May tumamang kung ano sa bato ko na pagkalakas-lakas nun. Natumba ako. Pagsipat ko dito, si Jinky. Dama ko ang init ng dugo na dumadagayday sa may leeg ko. Umaatras ako ng pagapang. Tinatawag ko si tatay na tulungan nila ako. Naroroon na kasi sa bahay. Nasa beranda pa at ako na lang ang naiwan. Si Simon nasa likod. Pinagpapalo yung aswang na nasa likod ng saging. Sumisigaw si tatay na tumakbo na raw ako. Dahan-dahan naman akong tumayo pero masakit ang ulo ko nun. Hanggang sa dumating bigla itong sinama ng Oka at may kasamang babae na matanda din. May kung anong sinasaboy ito dahilan namang nagsidaingan ang mga nilalang. Doon ay nagkaroon ng tapang si Tatay Siloy at Tiyo. Sabi ko na nga ba, hanggang sa angas lang itong si tatay eh. Puro na lang biro yung namumutawi sa bibig niya. Hinabol ni tatay ang lalaki, yung aswang. Sugatan si tatay nun. May dugo ito sa leeg at bandang balakang. Si Jinky ay nasa malapit ko lang na parang gusto akong sunggaban pero nakaatang na ang mga manggagamot. Habang nangyayari naman ito ay may sinasangbit silang hindi ko maintindihang kataga. Nung nalingat si Jinky, buong lakas kong sinunggaban ito na para bang huling puwersa na yon. Tinaga ko ito sa paa. Tinamaan at napaluhod talaga ito sa lupa. Sumigaw pa itong si Rodela. Si Rodela ang kinakabuno ni Simon. Tingin ko ay desperado na rin si Simon noon. At napatunayan kong totoo ang mga pagsasaad nito na patay na sa kong patay nung nasa Dumaguete pa kami. Tumulong sa kanya si Tio Anilo. Habang ako naman ay sinundan ko kaagad ng isa pang pagtaga at kasabay pa noon ang pagtumba ko sa lupa. Nawalan na ako ng lakas pero natamaan ko ang isa pang paa ni Jinky. Si Manang Oka na ang trumabaho dito.
Hindi ko alam kung ano ba itong sinasaboy niya na mas masakit pa kaysa sa tama ng itak kasi mas nararamdaman ito ni Jinky at umiiyak pa yun eh. Nagmamakaawa pa ito pero sinabi ko na patay nila. Nagdilim na ang paningin ko matapos kong magsalita. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako noon. Nasa bahay na ako nila Manang Oka at pinapausukan. Parang ganun din ang ginawa nito sa akin dati. Si Simon naman ay nasa tabi ko at may kalmot sa mukha nun. Maliwanag na nito. Pakiramdam ko pa nga'y tanghali na gawa ng maliwanag na at mainit ang pasok ng hangin sa loob ng bahay. Ayon kay Simon ay patay na umano si Jinky. Si Rodela naman ay sugatan at tinanggalan nito ng tangan ng kapatid ni Manang Oka. Yung lalaki ay naabutan daw ng tatay. Malala umano yung natamong sugat ng tatay. Naroroon din ito sa bahay na manggagamot pero nasa beranda. Nakita ko siyang nakahiga dun sa papag at may mga balot na tela ang kamay. Katabi niya yung nanay ko at si kuya, maging yung kapatid ni Manang Oka. Itong usok na nanggagaling sa ilalim ng bahay. May silong yon kasi kaya nasisipat ko sa siwang si Manang Oka sa may silong. Nakaluhod yun sa lupa at nakadipa ang kamay. Parang nagre-ritual. Naririnig ko rin yung mga sinasambit nito na kataga na kagaya kanina. Hindi ko maintindihan. Anong nangyari sa lalaki? Napatay ba? Tanong ko kay Simon. Ayon sa kanya ay napatay umano. Naabutan ni Manang Oka pero sa mga sandaling ito ay malapit na daw mamatay ang tatay. Kung hindi daw dumating si Manang Oka, tapos ang buhay ni Tatay Siloy nun. Nagtapang-tapangan kasi talaga eh. Malakas yung lalaking yun eh. Maraming sinabi sa akin si Simon. Ang iba dito ay hindi na marehistro sa utak ko. Yung ama niya umano ay nasa maayos naman na kalagayan. Walang tama dito gawa ng hindi talaga nagpapatama sa pagsunggab ng aswang eh. Nanghina lang si Rodela noon nang matamaan ito ng kung anong sinasaboy ng kapatid ni Manang Oka. Kasabay naman noon ay nagkukumpas umano ng kamay ang kapatid ni Manang at bawat pagkumpas daw na yon ay napapasigaw at gumugulong-gulong sa lupa si Rodela. Kitang-kita umano ni Simon ang pagiging anyong tao nito. Pinagmumura ni Simon yun. Sabi niya ay walang makakadaig sa kabutihan at gabay ng Panginoon. Hindi umano magwawagi ang kasamaan. Para bang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Yun na kasi po yung pagwawakas ng panggambala ng aswang. Nalaman ko din na hindi na makakapanalasa si Rodela sakaling makaisip ito ng hindi maganda. Dahil hawak ni Manang Oka ang tanga nito. Kapag sinunog niya ang mutya ng aswang, mamamatay daw si Rodela. Nabilinan lang itong magbago kung gusto pang mabuhay. Yung kapatid naman na lalaki, kasama yun sa pagsunog nila sa labi ni Jinky. Hindi sinabi kung saan banda sinunog. Basta, yun lang ang nalaman ko. Sila lang ni tatay at tiyo kasama ng dalawang manggagamot ang nakakaalam. Sobrang selan din kasi noon, bagay na kinakailangan talagang ikubli at walang pagkakatiwala ang iba. Ilang araw akong nagpagaling noon. Si tatay nagpagaling at nadala sa ospital. Pagkatapos ng pagpapausok, syempre kinakailangan ng gamot sa sugat eh. Natanggal naman umano ang kamandag ng aswang. Pero hindi ibig sabihin yung sugat ay dali-daling maghihilom. Kailangang tahiin ito at wala pang gamot na reseta. Yung mga kapitbahay namin ay walang kaalam-alam sa nangyari. Ito namang sina Marlon at Jack. Kung sa Bisaya pa, dawat limpyo. Walang nagawang tulong kung hindi ang magpabigat. Mabuti pa yung pinsan ko kasi nga kapareho ko yun na talagang nakipagharap eh. Nakabalik ako sa klase pagka second sem. Maging si Simon. Pero nasa may tapat ng Freedom Park na kami nangupahan. Nagbuklod na kaming apat noon sa may safety na pasilidad. May curfew at gwardyado pa ng mga tambay na pamangkin naman ng may-ari. Hindi biro ang aswang. Kung pag-iinitan ka nito,
Pag-iinitan ka talaga at gagawa ng paraan para mapatay ka. Siguro'y nagabayan lang ako ng husto ng Panginoon nun. I mean, kami na nasa kwento. Nasa tama ang desisyon at walang napahamak. May nagtamo ng sugat pero hanggang doon lang. Hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral, hanggang sa ngayon ay dala ko pa rin ang karanasan ko dati na siyang ibinahagi ko nga dito. Maraming salamat Sir Seth at mga kagiliw. Isa lang ang masasabi ko bilang aral. Maging mapagmatiyag. Huwag magpadala sa akit o temptasyon. Dahil nasa aspetong yan ang kapamakan. Ang taong may motibo ay gagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakataong maging malapit sa iyo. Gaya ng sinapit ko na nagsimula ang lahat sa isang katok. Katok ng isang babaeng sinundan ako hanggang sa Dumaguete.